Magandang gabi mga kaibigan, at nandito po kami ngayon, kasama ko si Gian at nakangkas siya sa akin. Pupunta kami doon sa meetup namin Nina Richie, Nina Jeril, Nina Francis, ako at kung sino-sino pa. So maganda at marami tayong mga nagiging kaibigan, no, sa pagmumotor, kasi mas maganda yung marami tayong nakakasama sa mga rides. Marami tayong may invite, maraming pwede mag-invite sa atin na mahilig sa mga pagmumotor, sa pagra-rides, hindi ba? Kasi ang hirap kasi mag-solo. Tagal-tagal ko nagsosolo, dami ko nang naranasan sa kalsada ng mga kamalasan, mga aberya. Napakahirap. So maganda talaga at palagi tayo may nakakasama sa mga biyahe, sa rides, lalo na kung mga long rides, malalayo, kung ano-ano pa. Kaya mas maganda kung mag-rides ng malalayo, marami tayong nakakasama para mas masaya, dahil pag marami kang kakwentuhan, kakulitan, diba? Kachismisan, kaasaran at kung ano-ano pa. At mas nakakagana kasi pag marami kang nakakasama. Ang benepisyo pag solo rider ka, number 1 dyan, kontrolado mo yung oras, maaga ka nakakaalis, nakakain ka kung saan mo gusto, napupuntahan mo yung mga lugar na gusto mo, diba? Ang disadvantage naman pag solo rider kayo nga, pag nasiraan ka, wala kang katulong, wala kang kakwentuhan, di ba? Saka ang advantage naman pag may kasama ka yun sa mga long rides, hindi ka maiinip, ha? Hindi ka, pang advantage mo naman pag hindi ka solo rider o may kasama ka, hindi ka mainip sa biyahe, palagi ka may kakwentuhan. Dami na pagchichismisan na kasama nyo. Napupuno na pala yung aking SD card, kaya pala namamatay yung recording. Ayun, no, pinag-akwentuhan natin yung advantage pag may kasama ka naman. Yun nga, may kukwentuhan ka, hindi ka maiinip, may katulong ka sa mga aberya, diba? Masarap pag lalo na pag naka-intercom kayong dalawa, nakapag-usap kayo haba ng biyahe nyo, dami yung napapag-usapan, dami yung napagchichismisan, diba? Mas lalo nyo nakikilala ang isa't isa. Yun nakagandaan naman pag ikay may kasama sa mga rides. Eto, ngayon lang ulit ako na pag motovlog after namin pumunta ng Korea. At sana may post ko lahat, no. So 5 araw kami doon sa Korea, 5 araw, saka 6 nights, 5 days 6 nights kami doon. Nakapagod talagang, sinulit namin yung bakasyon. So gusto ko talaga sa mga pagkain nila, yung mga barbecue nila sa tteokbokki, yun, saka yung mga inihaw nila doon, yung inihaw na puset, na octopus, yun, nagustuhan ko talaga. Pero yung mga noodles sila, hindi ko masyado nagustuhan kasi parang medyo natatabangan ako. Ayun, at namimiss ko talaga yung Korea, no, pagbalik sa Pilipinas. Nagbago bigla yung lugar. Napansin ko yung level ng Korea talaga napakalayo sa Pilipinas. Sa kalsada pala makikita mo hindi tinipid, lahat ng sulok maayos. Eto, nahirapan ako kasi ang bilis mamatay nung recording, napupuno na ako masyado, ni-stop niya ng kusa. Kahit papano pinipili ko mapag-record. Eto, mabuti meron ako mga kasamang grupo, isasuggest ko nga sa kanila na pumunta kami sa Benguet, kasi yun talaga yung isa sa mga gustong puntahan, lalo ni Atok Benguet. Kailangan talaga may kasama ka. Mahirap pag magsusulo ka tapos pupunta ka na napakalayo, mahirap na. Ang dami kong kilalang mga nakamotor na mga kaibigan ko, kaso yung iba di sila mahilig sa mga rides. So nagmumotor sila para pumasok sa trabaho, pumunta ng palengke. Pero sa pag-rides yun, malabo sila. Mabuti nga ito, may mga makikilala ko mga grupo, mga kasama na bagong grupo na mahilig talaga sa mga rides, di ba? Ayos na ayos. Masarap magpumunta sa mga magagandang lugar kahit mag-isa, kaso parang hindi mo naman siya ma-share, di ba, sa ibang tao. Kaya kailangan mas maganda meron kang kasama, at least isa, dalawa, tatlo, mas marami, mas maganda, para na-share mo sa iba yung experience, di ba? Mas masaya yun. So nandito na tayo sa 88 Mall, kakaliwa tayo, 88 Square pala. So kakaliwa tayo rito, first ko pupunta rito. Hindi ko alam kung saan yung yung daanan. Try natin doon sa kabila, baka kasi exit yan. Mapagalitan tayo, pwede man tayo muikot, di ba? Dito tayo. Sabi kasi ni Richie, maganda raw tumambay dito.
Pero libutin na rin natin, tignan natin kung bayat. Dire-diretso pa rin. Nakaka-stress tuloy. Teka, mag-text lang ako. Sabi kasi ni Richie may kapihan daw dito, kaya hinahanap ko, nililibot ko muna kung saan. Saan yung kapihan parking na to, diba? Habang hinihintay natin yung iba, sasamahan ko lang si Gian, magkakape raw siya sa McDonald's. Kape muna tayo. Ito, may kapihan pala rito. Tara, McDonald's muna tayo. Okay. May sinasabi silang B1T1 na kapihan, kaso di ko alam kung ito. Parang pick up coffee to Parang daw? Oo. Ito, may kapihan. B1T1. B1T1 yan. Ah, dito? Ito. Ah, okay. Ito, kapihan ko. Oo nga no. Gusto tayo magpa-park Ha? dito? Ayun o, pwede yata rito. Tara, dito tayo mag-park. Uwi na kami. Sa vlog ko tayo, vlog. Pag nag-long ride, pag malayo. Wala ko sasama to. Sa vlog. Ayos! Na, budget. Ingat. Ingat, ingat. Tara, uwi na kami. Napag-usapan na namin yung ride. Pag ganun kalapit, Laguna. Tara, uwi na kami. Ingat ha. Ingat, ingat. Ingat. Baka makalimutan Uwi na kami. Okay, ingat. Tara. Sabay na kami. Tara, tol. Ha? Hintayin natin na umusad itong mga pasalubong sa tayo dadaan. Halamig ng hangin, grabe. So napag-usapan namin yung ride namin. Pupunta kami ng Laguna Lake, no? So tinatawag na Laguna Loop din. At masaya kami pagkikita-kita. At yun, nag-meeting kami, kwentuhan, kung ano-ano mga kwentuhan. At ito napag-usapan namin. Unahin muna namin yung malapit, maglalaguna loop muna kami para warm up dun sa aming grupo. And then saka na namin isusunod yung mga malalayo. Yan, at least napagsama-sama kami mga magkakaibigan. Tagal din namin kasi hindi nagkita-kita at napagkwentuhan. At mabuti, yan, nagkaroon kami ng time na mag-bonding. Yan ang mahalaga, bonding, kasi para naman mabuwas-buwasan yung stress natin. Malaga nagiging busy tayo, nakakapagkwentuhan sa iba't ibang mga tao, iba't ibang kaibigan, at marami kaming na-share sa isa't isa, mga kwentuhan, kasiyahan, tuwa, kung ano-ano pa, experiences, problema. Yan ang mahalaga. Kaya mahalaga tayo ay maging aktibo, maging busy, mailayo yung ating isipan sa pag-overthink o sa problema. Dahil ang pag-overthink, yan yung tinatawag na anxiety. Masyado ka nag-iisip sa mangyayari na hindi mo pa kontrolado. So dapat ang pinoproblema natin ay yung present. Kung ano yung kontrolado natin, yung present, wag yung future na hindi pa nangyayari. Ayan, yan yung mga overthinking. Diyan nangyayari yan ang iniisip natin, yung future. Kung gawin natin, enjoy lang natin ng kada araw. At samahan natin ang pagdadasal. Enjoy natin kung ano yung meron tayo ngayon. Kung ano yung nakokontrol natin, enjoy natin. Dahil ang buhay napaikli lamang, napaiksi lamang ng oras. At sulit-sulitin natin ang kada araw. Puntahan natin yung mga kaibigan natin, spend natin time sa ating pamilya, sa ibang mga kaibigan, yung mga kaibigan natin na tagal na natin hindi nakakausap, puntahan natin sila, bisitahin natin sila. Yung parents natin o yung mga kapatid natin, ibang mga kamag-anak, spend natin time natin sa kanila. Dahil napaikli ng oras, wag natin masyado ubusin ang oras natin sa puro trabaho o puro proyekto para kumita ng pera. Dahil hindi palaging pera ang makapagpasaya sa atin, kundi ang pamilya, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, mga anak,
asawa, kapatid, kaibigan syempre. Mga kaibigan, napakarami nating kaibigan. Bisitahin lang natin sila, kamustahin natin. Huwag naman nating uutangan, di ba? Kasi mas masarap yung kakamustahin mo dahil hindi ka mangungutang, kakamustahin mo kung ano na ba yung lagay niya. Kapag usapan nyo yung mga dati mga kulitan nyo, yung mga experiences, yun ang maganda. Huwag nyo kakamustahin isang tao dahil may kailangan lang kayo, di ba? O mangungutang kayo. Wag, kasi sasama naman yung loob nung kaibigan nyo kung dahil kinamusta nyo sa dahil lang dun sa may kailangan kayo sa kanya. Kaya hanggang dito na lang mga kaibigan. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Huwag nyo rin pong kalimutan i-hit ang notification bell. Sige, magkaroon po kayo ng mga bagong informasyon sa mga bago po natin mga video mga kaibigan. Peace. God bless.